Tunghayan natin ang serbisyo ng ating former KA na si KA Dionisio Katahom Cantomayor. Sir, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Ako po si Ka Dionisio Cantomayor, taga Ilibin Ka Company sa lungsod ng Alyusan. Sir, maaari mo bang ikwento sa amin yung hindi makakalimutang karanasan noong taong 1996 na kung saan giyera dito sa area ng North Cotabato, specifically sa Malmar, yung tinatawag natin yung Malmar Dam sa Carmen. Oo po, sir. Nangyari noon, yung 2096, gira doon sa Marmar. Tinatawag nilang Dam, Marmar Carmen. So nangyari noon, grabing gira na pagpunta namin doon, nag-reinforce kami sa nauna naka-plaster doon dahil nangahihingi sila ng reinforcement dahil sa dami ng kalaban. So pagdating namin doon, talagang marami ang kalaban. So halos lahat sa harap namin, sa mga punuan ng mga niyog o sa mga kahoy, dami ang kalaban, nag-aitim na sila. So ang kami naman dito sa banda sa kabila, nakaplastar kami sa mga punuan ng niyog. Minsan yung isang punuan ng niyog, 5 kami para madipinsa na hindi rin kami matamaan ng mga bala ng mga kalaban. So yung iba, parang kalimutan ko na. Yung nalaala ko lang, yun lang sinasabi ko na grabe talaga ang naranasan namin na bira doon. Parang hindi ko makalimutan hanggang buhay pa ko. Akala ko hanggang doon doon na kami. Hanggang doon lang kami tapos ang buhay namin. Pero sa awa ng Panginoon, naka-reinforce naman yung mga helicopter natin sa aeroplano. So medyo nagkalma sila, nag-atras sila. Doon naka-standby kami mga ilang oras yun, naka-standby kami na hindi nagputukan, nag-atras sila. So hanggang sa mga dalawang araw yun na naalala ko lang, 2 araw yun na bakbakan namin. So pagka okay na, yun sabi ng opisyal namin na standby muna tayo, hintay tayo ng sunod na mangyayari, baka umatake pa sila. Pero siguro, sa dami rin na patay sa kanila, parang naramdaman rin nila na mahirapan sila dahil may simba kami tapos may aeroplano. Doon rin na namatay yung commander nila na si Commander Damsky. Namatay rin doon sa bakbakan na nangyari. Nung mga panahon na yun, yun yung pinaka-historic po dahil doon din namatay si Captain Robert Edward M. Lucero, yung bayaning na pinangalan, kung saan pinangalan yung Camp Lucero. Maaari bang ikwento rin yung portion na kung saan ano bang nangyari nun sa mga panahon na yun? Ganito kasi ang nangyari. Bali, malapal yung ng mga niyugan. Bali sa right side doon sila ni Captain Lucero, sa left side kami. Hindi ko na naala yung opisyal nagdala sa amin. So grabing bakbakan, talagang believe talaga ako sa tapang ni Captain Lucero. Pursige talagang lumalaban. Pero hindi na natin malamang buhay natin, parang doon na talaga siya. Pero talagang believe kami kay Captain Lucero, talagang matapang na opisyal. Paano ba yung tapang ni Captain Lucero? Talaga matapang, sir. Dahil sabi niya, attack tayo, abanti tayo. Habang may buhay tayo, lalaban tayo. Believe talaga ako kay Captain Lucero. Yung mga tangkidigira namin, mga simba namin, atras abanti na yun eh. Dahil sa dami ng kalaban na tinitira ng ano ba yun, yung nila, yung RPG.
Pero sa awa ng Panginoon, hindi man napuruan yung mga simbahan namin. So sa tagal na bakbakan, yung nasabi ko, dumating yung mga reinforcement ng mga aeroplano natin, saka may mga 105 na lumilipad patungo sa kanila. So napansin nila na dami rin natamaan sa kanila at saka namatay na yung commander nila. So yun, umatras sila. Pag atras nila, sabi ng prakunti ng reply ng putok, yung nga sabi ng official namin, sige, pahinga po na tayo, relax muna. Hintayin natin kapag hindi natin alam, baka sunod na oras o minutos, baka nasa pikutan na tayo. So yun, nag-prepare kami. Yung nga, sabi namin, kahit inom ng tubig, wala. Kain, wala. Yung binabantayan lang namin yung mga kalaban na umatake naman sa amin. Purawa ng Panginoon, yun lang, namatay si Captain Lucero. May mga casualties yung ibang mga kasama namin. At least, ganyan talaga ang buhay. Talagang lalaban talaga kapag Pinoy na. So grabe yung kabayanihan at tapang ni Captain Lucero, no? Ano yung itsura nung battlefield nung mga panahon na yun? Ano ba yung kalaban? Nasa taas? Pakilarawan naman po, ano yung posisyon ng kalaban at inyong posisyon? Bali yung posisyon na kalaban, yung iba na sa patag, iba na sa high ground. May kumbaga gumaganyan yung mga posisyon ng area. Tapos dito ang dam. Tapos dito kami sa sarap nila, yung mga patag yon. Tapos may dami ng mga punuan ng nyug. Doon sa banda sa kanilang side, may mga high ground sila na posisyonan. Saka nakagawa na sila ng yung barricade. Yung natagal sila na nakapatras dahil may mga barricade sila. Pero siguro, yun nga sabi ko na sa grabing putok ng 105, sa maraming bala na laglag ng mga jet natin, aeroplano, yun, umatras sila. Hanggang medyo nakapahinga-inga kami kunti. Nung mga panahon ng kung saan parang grabe na yung putukan, ano yung tumakbo sa isip mo? As a capgo na nandoon, yung iba okay lang dahil regular sila, ikaw na capgo, ano yung pumasok sa isip mo? Ayun na nga, minsan napasok sa isip ko, nakabakbakan kami. So, ang nasa isip ko, makabalik pa kaya ako sa pamilya ko o hanggang dito na lang kami. O fighting spirit talaga ginawa ko. Pati yung official namin, fighting spirit talaga. Dahil ang order ni Captain Lucero, huwag tayong basta-basta mag-atras. Laban tayo ng laban. Yun nga sabi ng official namin. Sige, fighting spirit tayo. Hanggang may bala pa tayo, hanggang may buhay pa, lalaban tayo. Yun ang ginawa namin. So, bali, ang naramdaman ko, kabayo ni, parang minsan marinig ko na parang kumakatok, yung mga tuhod ko, pero iniisip ko talaga na kung mamatay man ako, kung sila rin tatamaan, mamatay rin. Kaya, fighting spirit talaga. Laban ng hanggang sa dulo. So pinairal niyo yung fighting spirit niyo, yung tapang ng pagiging kafgo niyo at ng pagiging sundalo, no? Para sa kaayusan doon sa lugar na 'yon. Yes, sir. Maliban doon sa mga pangyayaring yung ano pa yung pinaka hindi mo malilimutan during sa panahon na 'yon? Yung 1997, dyan sa Pagangan 1, Pagangan 2, Alyusan, yung grabe gira, yung kalaban na sa gilid na ng kalsada. So, umpisa kami ng bakbakan mga madaling araw hanggang umatras yung kalaban hapon na mga alas 3 o alas 4 na ng hapon.
Grabe talaga ang bakbakan dahil yung mga civilian doon, hinusted nila. So ang ginawa ng opisyal namin, pag na-monitor namin yung mga hosted, medyo nakalabas na, pinasok namin 6 na simba yung dala namin sa highway. 3 sa kabila, 2 sa kabila sa right side, 2 sa kabila sa left side, yung 2 na sa likod namin, 10 yung sa kabila na tropa na tatakbo sunod ng simba sa left side, 10 din. So tuloy ang bakbakan sa gilid ng kalsada hanggang umabot kami sa Pagangandos. Dahil yung mula sa pikit naman na bakbakan, yung mga tangke de gira at saka simba, diyan kami nakita sa Pagangandos. Yun ang mga experience na hindi namin makalimutan. Minsan naawa rin kami din sa pagdating naman sa school, nahalo yung mga bakwater doon, Muslim at saka Christian. Maraming bahay na discuss siya sa tabi ng daanan, maraming hayop na tamaan ng bala. Dahil hindi mo man sabihin na ganito lang na bakbakan dahil grabe ang kalaban talaga. Nasa sila sa tabi sa gilid na ng kasada. So sa gitna kami dumaan. So bakbaka mga mula Pagangan Uno sa aming kampo, sa Ilibin Kaag Company, diyan kami nag-umpisa ng bakbakan hanggang umabot kami mga 2 kilometro doon sa Pagangandos. At doon rin namin nasulubong yung mga tangke de gira at mga simba mula sa pikit hanggang sa nag-relax yung bakbakan namin. Nakapatras yung kalaban. So grabe yung bakbakan nyo. Halos sa dikitan nung mga panahon na yon. Opo, sir, dikitan talaga sir. Dahil yung kalaban nasa gilid ng kasada doon sa mga punuan ng niyog So bali 20 kami ang galakad. Yung sa right side namin ng mga kasama namin, tumitira doon sa mga niyog na doon yung makalaban. Pati yung simba. Yung sa left side naman kami doon, yun ang ginagawa namin. Yung magkabilang highway, doon sa gilid at sa gilid. Grabe yung yung mga kahoy at saka mga niyog. Doon sila matago. So, grabing bakbakan namin. Mula sa Pagangan, nakaabot kami sa Pagangandos. Mga 3 oras siguro. Nabakbakan din. Dandahan lang man yung takbo ng simba kayo dahil umabanti dahil tinitira sila ng RPG. So, sawa ng Panginoon, nakarating kami sa Pagangandos. Medyo nag-relax na yung mga kalaban, umatras na. Dahil sumunod naman yung mga lumipad yung mga aeroplano. So nakapaatras kagad sila sa malayo. Doon na nagkalma yung bakbakan namin. Wala bang naging casualty? Sa awa ng Panginoon sa amin, wala. Mabalikan ko lang ng konti yung panahon ni Captain Lucero, no? Kung saan siya ay namatay na kasabay nyo doon sa mismong area sa may Malmar, yung Malmar Dam. Ano yung naging yung naramdaman mo nung namatay na si Captain Lucero? Yung naramdaman ko na pagtawag na namatay na si Captain Lucero, imbis na matakot ako, lalo akong tumatapang. Yung tumatayo na minsan ako sa gilid ng niyog Parang parang binubugos ko na yung galit ko dahil alam namin na kahit saan na kumpanya, talagang inudulo namin yung si Captain Lucero dahil sa sobrang tapang niya. So nagbigay inspirasyon sa inyo si Captain Lucero? Yes, sir. Bigay ng inspirasyon sa amin. Imbis na matakot kami, lalo kaming tumatapang.
Sa bahaging ito ng ating panayam sa iyo, sir, no? Ano naman yung mabibigay mong payo sa mga sa mga active pa natin na KAFGO ngayon, no? At mga kasama natin na kung sakaling sila naman yung malagay sa ganong kalagayan, ano yung dapat nilang isipin at dapat gawin para mapagtagumpayan yung ganong sitwasyon? Ganito lang ang ma-advise ko sa mga kapgo ngayon, yung mga huling kapgo, yung nakatapos na ng training o naka-duty na. O bilang kapgo tayo, mahirap ang training na maging isang KA. So ang gawin lang natin, respeto tayo sa kapwa nating kapgo, lalo na sa mga sundalo, lalo na sa mga opisyal. Huwag tayong gagawa ng mga anomalya. Dahil ikaw lang mismo gumagawa ng ma-down ka sa sarili mo kapag ginagawa mo yan. Ang isipin lang natin bilang kapgo, mag-duty tayo ng tama, tapos sunod tayo ng order galing sa pinakataas natin. At lalo na kung bawa sa bakbakan, isipin ninyo na parang laro lang, parang naglaro ng kawayan ng mga putok-putukan. Huwag kayong magtrantar na ganito-ganito. Dahil kasubra kang ng nervyos mo, dahil hindi mo na alam gawin mo eh. Takbo ka na takbo. So, dyan ka matatamaan ng bala. So, isipin mo lang, fighting spirit lang talaga. Isipin mo lang sa isip mo, kung mamamatay man ako, kung matamaan ng bala nila, kung sila mataman, bakit hindi mamatay? Yun lang talaga ang isipin ninyo. At sunod kayo sa protocol kung anong in-order ng mga sa pinakataas ninyo. Magrespeto at lalo na sa mga civilian. Huwag tayong gagawa ng hindi mabuti. Sayang, bisang pinakababa tayo na sundalo ng gobyerno, at least naka-training tayo. Mahirap ang training. So gawa tayo ng isang hindi mabuti, tapos mag-alis tayo sa serbisyo. Sayang talaga. Ayan, salamat sa word of wisdom, no? Galing sa ating kaan na nagserbisyo ng 26 years at napalaban sa Battle of Malmar na kung saan namatay yung ating hero na si Captain Robert Edward M. Lucero. Sir, salamat sa iyong serbisyo. Mabuhay ka, sir. Salamat, sir.